Sa pagpapatuloy po natin ng ating pong tinatalakay sa last part ng ating pong Abraham's faith. Let us read again, Book of Romans, chapter 4, verse 18 up to verse 25. Sabi ho dito, umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumasampalataya na siya'y maging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may mga 100 taon na noon. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alilangan sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. At lubos na niniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ngayon, hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin na mga sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. So the last part of our message, sa title ho nating The Faith of Abraham's Part 2 po, natalakay ho natin last Sunday po about sa verse 21, pleased with God's performance. So doon po na ho tayo ngayon sa mga huling talata ho, mula verse 22 up to verse 25, ang ating pong tatalakayin. Let us pray po. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat dahil Ikaw po ang aming tagapagligtas. Ikaw po ang patuloy na nag-iingat sa amin sa daigdig na ito. Yamang hindi ho namin alam kung gaano kahaba o kaikli ang buhay ho namin. Ito po ay lagi ho namin isinasandal sa iyo. Lagi ho namin ipinagkakatiwala sa iyo ang buhay na natitira sa daigdig na ito. Ang aming panalangin, dakilang Diyos, ang bawat buhay ho namin ay magbibigay ho ng kaluwalhatian lamang sa iyo, Panginoon. Habang kami po ay nabubuhay sa daigdig na ito, nawa po Ikaw aming masamba, maluwalhati sa buhay namin at maparangalan ka sa buhay ho namin, aming Ama. At hinihiling lamang po namin, dakilang Diyos, ang panahong ito ng pagdiriwang po, dakilang Diyos. Aming Ama, dakilang Diyos, ng holiday season na ito, aming Ama, hinihiling lamang ho namin ang patuloy na pagsama niyo po sa amin, sa pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon, aming Ama. Salamat po sa iyo po, Panginoon, ang papurit parangal. Sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Muna ho natin palakpakan ng Panginoon. Ang kakabulol-bulol na po ako dahil kulang ako sa tulog. Kaya every Sunday kasi po ay, sabi ko nga sa inyo, ay 2:00 ako na madaling araw po ay may nagkaklase. Sabi ko nga sa mga pastor, ipanalangin ninyo ako. Kasi dahil pinahihirapan ko sarili ko. Imagine ho ninyo, 4 na seminaryo ho yung aking in-enroll. 4 na seminaryo po, mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Dahil yung 2 ho doon, reform, yung 2 ho doon ay ano na po siya, pre-grace seminary na ho siya. Yun po yung panghuli ko po, yung sa GES, Grace Evangelical Society Seminary. At yung panghuli ko ho ngayon, naka-enroll na ho ako. In fact po, this coming December 27, i-interviewin na po ako ni Dr. Tom Stigall. Ni Dr. Tom Stigall, dahil i-admit na ho ko doon for enrollment, full-time student ho sa kanilang Bible School via Zoom. Online ho yun, mga kapatid. So teacher ko ho doon sila Dennis Roxer at si Tom Stigall na pre-grace theologian po, mga kapatid. Kaya sabi ko nga ho sa mga kapastoran nating kahapon, ipag-pray ninyo ako na kayanin ng katawan ko at ng utak ko. So ito po yung ginagawa ko po for the church, for the glory of the Lord. Bakit po? Kasi gusto kong lumalim ho sa aral ho ng pre-grace. Kasi 2 taon pa lamang ho tayo ho ngayon, running for 3 years na po yung ating pong sa pre-grace theology ho natin. So nais ko pa hong lumalim. Kasi alam niyo mga kapatid, nagkakaroon ako ng burden ho ngayon sa tunay na gospel. Bakit po?
Kasi po, marami ho tayo ngayon sa Pilipinas sa mga churches ho ngayon na hindi nagtuturo ng tunay na ebanghelyo. Sabi ko nga ho kay Dr. Tom Stigal, sa Pilipinas ay wala pa ako nakikitang pre-grace church. Kaya sabi ko nga sa kanya, ang aking dalangin ay gamitin ako ng Diyos sa Pilipinas kahit na maliit yung simbahan natin. At naniniwala po ko mula sa maliit, tandaan natin, ang Diyos ay hindi nakatingin sa bilang ho ng tao. Ang Diyos ay nakatingin sa puso ng tao. Yung hangarin niya na maipalaganap ang tunay na ebanghelyo. Kaya gusto kong ipalaganap po sa Pilipinas ang tunay na ebanghelyo ni Kristo Jesus. Yung 100% na tunay na mensahe ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa mga pastor kahapon, pag-pray ninyo ako, pero meron talagang i-give up. Kasi nga full-time ho ko doon sa Grace Institute of Biblical Studies sa Minnesota, ang base ho niya. Full-time ho ako doon, mangyayari. Bali, yun po ay 5 years. 5 taon ko hong kukunin po yung Masters in Applied Biblical Studies. So sabi ko, maaring i-sacrifice ko yung 2 seminaryo. Pero hindi ko isa-sacrifice yung pre-grace seminary. Ito po yung aking yayakapin. Kung bakit ko po nag-enroll ako sa Reform Seminary, ang purpose ko ito po, para malaman ko yung malalim na aral ho ng Reform. Para po maintindihan ko yung kanilang pong pananampalataya. Para madepensahan ko po yung tinatawag ho nating tunay na gospel. Yun ho ang purpose ko kung bakit nagsusunog ho ko ng kilay ngayon. Kasi kailangan talaga po, ang pastor dapat hindi tumitigil sa pag-aaral. Tuloy-tuloy. Sabi ko nga kahapon, siguro kung maloloobin ng Panginoon, kung buhay pa ako, 60 years old, tapos ako sa lahat ng pag-aaral ko. Yun po yun. Tapos po sa lahat ng pag-aaral ko. Basta mahalaga po mga kapatid, maluwalhati ang Diyos sa iglesyang ito. Amin po ba? Sama ho ba kayo sa isang layunin ho natin na maipalaganap ang tunay na gospel? Parang ilan lang ho. Yes. Kailangan ipalaganap po natin ang tunay na gospel. At naniniwala po ko, yung ating dinadalahong aral ay nasa totoo. Amen? Bakit po? Kasi pinagdaanan ko na po ang lahat ng aral ng born again. Pentecostal, Charismatic, Reform, Calvin, ngayon po, pre-grace. At naniniwala po ko, totoo po ang gospel na dinadalaho natin. Palapakan natin ng Panginoon. To God be all the glory. So ngayon po, pinag-uusapan ho natin dito kasi nakabatay ho tayo sa tinatawag ho nating series ng ating sermon kasi napakahalaga na tinatalakay ang Bible. Biblia mismo, yung mensahe mismo ng banal na kasulatan. Kaya series ho tayo, napakahalaga ng verse by verse sermon. Ngayon po, tinalakay ho natin nakaraan, verse 21. So, pinag-usapan ho natin ho doon, please, with God's performance. So pinakita ho sa atin ho ng banal na kasulatan ho doon na ang pananampalataya po ni Abraham ay pinakita ho niya sa paraan ho ng kanyang ginagawa. At yun po, sinacrifice ho niya ang kanyang only begotten son na walang iba si Isaac. Bakit po? Kasi meron ho siyang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, kinakailangan makita sa bawat manampalataya kung tunay kang nananampalataya, dapat makita sa buhay ho natin. Kaya basahin ho natin ang aklat ho ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 12 hanggang 13. Sabi ho dito, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Ngayon, kung titingnan ho ninyo sa unang pagbasa ninyo, makikita niya ho ninyo ho dito kaagad, siyempre, Pastor Reo, ang liwanag, anong sabi ho dyan? Ginagawa ang kaligtasan ng tao. Ibig sabihin, ang tao ang gumagawa. Tama po ba? Tingnan ninyo. Analyze this verse. Kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at pahinginig. Verse 13.
Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyong maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Nung ako po ay nasa Reform at nasa Charismatic at Pentecostal, napakahalaga sa amin yung aral na tinatawag, kinakailangang makita sa amin ang kabanalan. Kinakailangan makita sa amin ang katuwiran. Kasi pag hindi ako nabuhay sa kabanalan, hindi ako nabuhay sa katuwiran, katunayan nyo na hindi ako ligtas. So ibig sabihin noon, kinakailangan kong trabahuin yung aking kaligtasan. Yan ho yung teksto na ginagamit ho namin noong araw. Pero noong naintindihan ko in the light of pre-grace view, naintindihan ko hindi pala yan yung tinatawag nating justification. Yan po ay nakapaloob sa tinatawag ho nating the second tense of our salvation, which is the sanctification. Yan yung work out your own salvation with fear and trembling. Again, note that Paul did not say, work for your salvation. Maliwanag po mga kapatid ha, hindi sinabi ni Apostol Pablo dyan na work for your salvation, kundi work out your own salvation. Dahil ang salvation ay gift. Pakisabi nga sa katabi, gift. So again, dahil ang salvation is a gift, hindi siya tinatrabaho ha. Hindi tinatrabaho ang salvation. Again, this passage is sanctification. They were told to work out, to put into practice in their daily living what God had worked in them by His Spirit. Bakit po? Kasi meron ka na eh. Ligtas ka na eh. Kung ano yung nasa iyo na yan. Ano ang kailangan mo lang? I-work out mo na. Amen? Yan sinasabi ni Apostle Paul, work out your own salvation. Ligtas ka na, may salvation ka na. Ang kailangan mo lang i-work out mo na. Noong 2022 po, ako sa mga anak ko, sabi ko, Nak, sira na yung cellphone na binigay niyo sa akin. Di, kahit anong gawin ko lang, sisira na siya. Tapos, na-burden ho yung dalawang anak ko. Noong last 2022, binigyan ako ng bagong cellphone. Yun po yung ginagamit ko ngayon dyan. Kasi hindi ko alam ho yung features niya. Hindi ho siya katulad ng Samsung. Very friendly use ang Samsung. Oo, yung pong binigay sa akin, hindi ko mahirap. So ang ginawa ko po sa kanya, pinag-aralan ko munang mabuti. Kuha niyo, illustration ko lang ito mga kapatid ha. Ibinigay ho sa akin ng mga anak ko na hindi ko alam kung paano ko siya i-operate. Di ba pag ikaw yung unang gamit mo, magaling ka na agad gumamit ho noong technology ganon o cellphone. Di ba hindi pa? Pag-aaralan mo pa. So ang ginawa ko po, pinag-aralan ko muna malayo doon sa Samsung. Malayo po talaga. Sabi ko, ang hirap pala nito. Pero tumagal na po, tinignan ko mabuti. Ganito lang pala. So, inahambing ko lang sa inyo ito mga kapatid ha. Kinakailangan po, pag ikaw ay binigyan ng salvation, meron ka ng kaligtasan. Kinakailangan mong i-work out. Sabihin mo sa katabi mo, work out your own salvation. So, tingin ho kayo sa akin. Yung cellphone, first time kong nasa kamay ko, hindi ko alam gamitin. Pero dahil binigay ng aking dalawang anak, yung bagong cellphone na yon, hindi ko ho siya itinabi. Bakit? Kasi mahalaga sa akin ang cellphone. Mahalaga po ba ang cellphone sa inyo? Aminin. Di ho ba? Mahalaga ang cellphone sa atin ngayon. Minsan nga, mas mahalaga pa nga ang cellphone ay sa Bible eh. Oh, hindi po.
Hindi po, Pastor Ray, kasi sa cellphone nandun yung Bible application. Kalaunan niyo ako po, hanga po ako sa mga Baptist. Alam niyo po ba mga Baptist? Ang mga Baptist po, pag sumisimba ho yan, may dalawang Bible ho yan. Hard copy. Yun po yun, ang mga Baptist. Pero ngayon, kalaunan niyo, dahil nasa grasya ho tayo, iilan lang nakikita ko ang Bible. Opo. Kaya sabi ko nga doon sa sabi ko nga ho doon sa sabi ko, Lord, ano po ba ibibigay ko ipang exchange gift ko sa mga pastor? Hindi pumunta ako ng PCBS. Kita ko ho yung poimen. Sabi ko, siguro matutuwa ang makakatanggap nito. Poimen. Ano po yun ha? Tagalog ng New King James Version. Kasi yung bago po yun ha, yung iba kasi po, ang Biblia, King James Version po yun ng Tagalog, malalim. Yun po ay pinababaw, New King James Version. Sabi ho nung yung cashier ho doon sa PCBS sa Santa Rosa, bago po ba yun? Opo, bago to bro, sabi sa akin. Sabi ko, matutuwa ang makakabunot ho nitong poimen. Sabi ko, Lord, salamat. Matutuwa ang makakabunot nito. Aba, nakabunot si Pastor Nat. Tuwan-tuwa si Pastor Nat. Yung pala, wala pala ho siyang poimen. Pero yung iba mga pastor may poimen. Yung nga, ang poimen ng mga pastor ho natin ho dito ay yung old Tagalog, King James. Yung kay Pastor Nat ngayon, New King James, na ginagamit ho natin ngayon. Bilig ho kayo ulit ha. Joke lang. Okay, balik ko tayo sa cellphone mga kapatid. Pinapakita ko lang ho sa inyo mga kapatid, yung cellphone na hawak-hawak ko ngayon, gamay na gamay ko na. Kasi naka-1 taon na po ako eh. Gamit-gamit ko na ho yan eh. Ganon ko po inahalimbawa sa inyo ang kaligtasan. Yung salvation is a gift. I-work out mo na. Papaano mo i-work out yung salvation na meron ka? Ito ho yan. Ang buhay pananampalataya, hindi ka lalago sa kaalaman tungkol sa Diyos kung hindi ka magbabasa. Hindi ka lalago sa Diyos kung hindi ka mag-aaral. At hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga sa sanctification, yung work out your own salvation, dapat tinatrabaho mo ang paglagong espiritual mo. Yun ang ibig sabihin ho nun, work out your own salvation. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, para kang binigyan ng cellphone, hindi mo ginamit. Hindi mo nagustuhan kasi hindi ka nag-explore. Hindi mo tinignan mabuti yung ganda ng gadget na yon. Kinakailangan i-explore mo, i-work out mo. Ano yung meron ka? Meron kang salvation, i-work out mo yon kasi may experience mo, masaya pala ang isang taong iniligtas ng Diyos. Yun yung gusto kong i-impart sa inyo, mga kapatid. Ako po, masaya po ako. Bakit po? Kasi nasa tamang aral po ako. Habang pinag-aaralan ko ang aral ho ng pre-grace theology, doon ko ho naiintindihan biblically yung tunay na mensahe ng Diyos at unti-unti ho akong pinalalago ho ngayon ng Diyos. Iba ho yung aking pananampalataya ho ngayon noon, nung ako po ay bago pa lamang Kristiyano. Bakit po? Kasi wini-work out ko ngayon, ine-explore ko ho ngayon kung ano ho yung lalim ng salita ng Diyos. Ano sabi ho ng Bible? 2 Peter chapter 3 verse 18. Basahin po natin. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Sumakaya nawa ang kalulatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Tingnan niyo po. This is imperative. Bakit po? Lumago kayo. Inuutusan ho tayo. Inuutusan ho tayo ng Diyos na lumago kayo.
Kinakailangan mag-grow ka. Why? Yung seed, yung binhi na salita ng Diyos na na-plant sa heart ho natin, dapat yan ay kinukultivate ho natin. Say amen to that. Papaano ka nag-aalaga ng halaman? Si Huito nag-aalaga ng halaman, ng orchids. Kayo po, mambedi ho ba dyan? Kita ho ninyo, paano kinukultivate po ang inyong alagang halaman? Di ba, iyo po ay nilalagyan ho ninyo ng fertilizer? At araw-araw po ay inyong dinidiligan, tama po ba? At natutuwa ka pag ito po ay namumulaklak na. Nakuha ho ninyo mga kapatid? Ganun po ang pananampalataya. Dapat yung seed, yung binhi ng salita ng Diyos na nailagay ng Diyos sa puso mo, kinukultivate mo yan. Inaalagaan mo yan. Kaya nga, lumago kayo sa biyaya sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kinakailangan mo magbasa ng Bible. Kinakailangan mag-aral ka ng Bible. Kinakailangan like kang makinig ng salita ng Diyos. Why? Kasi yan ang gusto ng Diyos. Lumago tayong lahat. Tapikin mo, katabi mo, sabihin mo, lumago ka na. Ha? Kinakailangan lumago ka na. It's time to grow. Kapatid, 2024 na Iiwan natin ang 2023. Kumusta ang Christian life mo? Baka ang Christian life mo ngayon may, ang tao ba yun? Maligamgam. Maligamgam. Tama, maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig. Kinakailangan mainit. Kinakailangan mag-grow. Kaya ang buhay pananampalataya, dapat ang objectives natin ay mag-grow. Kinakailangan mag-grow. Kasi ang hirap kasi pag hindi nag-grow ang isang tao. Anong tawag ho dyan? Pag hindi nag-grow. Ano po? Bansot daw. Okay. Actually, mahirap po maging immature. Tama. Yung ang tanda mo na immature ka pa rin. Pero hindi sa physical ha. Minsan hindi nag-grow sa mentalidad. Dapat sumasabay ang edad sa isip. Pero bakit maraming tao tumatandang paurong? Totoo ba yon? Tumatandang paurong? Ha? Ay, hindi ako papayag. Ayokong tumandang paurong. Kasi gusto ko tumatanda akong palusong. Amen? Pakisabi sa katabi, huwag kang paurong. Abay, mga kapatid, mahirap yung paurong. Wala kang pupuntahan pag paurong ka. Tingnan ninyo mga kapatid, kung paurong ka, wala kang mapupuntahan. Pero pag ikaw ay palusong, may mapupuntahan ka. Ang ating pupuntahan ay ano po? Langit. Tama. Habang tayo papunta ho ng langit, dapat nag-grow tayo. Nag-grow tayo. Nag-grow tayo. Tandaan natin, hindi po sasapat kung Sunday lang po ang paikinig natin. Sa totoo lang, kalahon ninyo, hindi sapat ang Sunday. Hindi sapat ang Sunday. Hindi tayo dapat nakadepende lang lagi saan? Sa pastor. Dapat ikaw mismo, kaya nga, work out your own salvation. That's individual. Tandaan niyo mga kapatid, work out your own salvation. That is individual. Hindi sasapat ang Sunday service. Kinakailangan, work out your own salvation. Tulungan mo ang sarili mo. Hindi para ka maligtas, kundi sa paglago ng iyong kaligtasan. Amen po ba? Kaya this coming year 2024 po, sabi ko sa mga pastor natin kahapon, plano ko po na magkaroon tayo ng Baya Zoom Bible study. Okay ho ba yun, mga kapatid? So, ito gagawin ho natin, mga kapatid. So, hindi lamang po ito for believers. Ito po ay para din po sa mga unbeliever. So, ipasa ho natin sa mga kaibigan ho natin na hindi paligtas. So, mag-evangelize ho tayo. I-mix ko ho ang salvation. Ganun din po sa paglago ho ng bawat mananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Magkatulungan-tulungan ho tayo mga kapatid. Para lumago ho tayo sabay-sabay sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba?
So yan po ay January ko ho natin po gagawin. So dalangin ko ho sa Diyos na ito po ay samahan tayo ng Panginoon at magtagumpay ho tayo sa isang layunin na sabay-sabay ho tayong lumalago. Amen po ba? Sabay-sabay tayong pumapalaot. Kinakailangan sabay-sabay tayong, ano bang tawag ho doon, isa sa ringgola? Umaalagwa na. Ayan, umaalagwa na. Ano ba yung alagwa? Kasi yung alagwa, ibig sabihin, binibitawan mo na yung sinulid. Tama? Yung PC. Ibig sabihin yan, hinahayaan mo na siyang pumailan lang. Kinakailangan pong umangat. Kasi yan po, pag pinipigilan mo yan, hindi po aangat yan. Kinakailang ialagwa mo. Kinakailang i-release mo. So ganyan din po sa buhay pananampalataya. Kinakailang meron kang i-release. Mag-e-effort ka sa paglago mo. Pumapainlalang ka. Ibig sabihin, umaangat ka na. Yan ang layunin ho natin for this coming year 2024. Sabay-sabay ho tayo mag-work out ng ating salvation. Pero mahalaga din ho i-workout natin pagtungtong ng January. Kasi yung mga kinain natin ng December, kailangan talaga natin mag-workout. Tama? Siyempre, hindi lang naman ito kakainin nyo. Marami pa kayong pupuntahan ng mga party. Tiyak yan. Puro mga mantika kakainin ninyo. Tiyak yan. What you sow, you will reap talaga. At kinakailangan mag-workout talaga din. Ano i-workout natin? I-burn natin yung ating mga kinain noong December. Amen? So ngayon, i-workout naman natin ang ating salvation sa paanong paraan, Pastor Ray. Yung workout, sometimes ginagamit siya saan? Sa bodybuilding. Tama po ba? Sa exercise. Ginagamit ho yan. Merong tinatawag ho nating weight training session. Ang pagkakaroon ng magandang katawan o muscle ay hindi nakukuha ng isang araw lamang. Tama po ba ako? It takes a year. Ang pagkakaroon ng muscle, yung bicep, tricep, yung abdomen natin, yung tawag yan, abs, lahat yan ay nakukuha ng mahabang panahon. Kinakailangan i-workout mo. Kung gusto mo magkaroon ng isang magandang katawan, i-workout mo. Kung gusto mo magkaroon ka ng magandang muscle, i-workout mo. Ito po, kilala ho niyo ito? Paki-flash the screen. Kilala ho niyo yan? Ayan, nagdala pa yung pangalan. Ayan, si Arnold Schwarzenegger. Ayan. Siya ho yung Mr. Universe nung kanyang kapanahunan. Tama po ba? Laki ho ng muscles ho niya. Tangkad ho ng taong yan. Noong 1967, naging Mr. Universe ho siya. Sa edad na 20 years old. So 20 years old po, si Arnold sa panahon ng yan. Ngayon, 76 na ho siya ngayon. Tingnan ho ninyo. Updated picture ho niya ngayon. Tanong, huminto ba siya? Hindi. Hindi siya huminto. Nung 20 years old, yung muscle niya. Napakaganda, kaya siya naging Mr. Universe. Pero ang ginagawa pala ni Arnold, tuloy-tuloy pala ho siyang nag-workout. Hanggang siya po ay umabot ng 76 years old, tuloy-tuloy pa rin. Mga kapatid, yung 20 years old niya, 10 years ho niya pinaghirapan yun. Bago nagkaroon siya ng muscle na ganong kaganda. Siyempre ho, nung bata pa siya, wala pang muscle, siyempre yun. Wala pang kagandahan ng muscle yun. Pero dahil meron siyang hangarin niya, gusto niyang maging Mr. Universe at magkaroon siya ng magandang muscle, 10 taon pala ho niya yun, pinagpaguran. Para magkaroon talaga ng muscle at maging kilala na maging Mr. Universe. Pero nung nakuha na niya ang titulo ng Mr. Universe, hindi siya huminto. Nagpatuloy siya, nag-workout siya hanggang dumating siya ng 76 years old, tuloy-tuloy pa rin. At ngayon, wala siyang tigil ka-workout. Ang tao habang tumatanda, nagde-deteriorate.
ang muscles natin. Tama po ba mga kapatid? Ang tawag ho dyan ay sarcopenia. Ang sarcopenia, dahil wala ng exact amount na nagpo-produce ng protein sa katawan natin, kaya ang katawan pala natin ay nawawala na yung muscle. Tingnan ho ninyo, yung muscle ninyo. O yan, naglalawlawan na, di ba? Anong kailangan dyan? Yung ginagawa ni Arnold, nag-workout siya. Kinakailangan, buo pa rin yun. Pero siyempre, natural yun kasi tao tayo eh. Talagang makikita talaga yung kulubot. Pero dahil hangad niya, ayaw niyang mawala. Yung tinatawag natin na muscle na yun, wini-workout niya lagi yun. Kasi iba talaga po yung tumanda ka na meron kang hugis kaysa walang hugis. Di ba? Ang ganda talaga ho pag tumanda ka na meron kang hugis. Makikita, wow, kahit matanda na pala ito, no, makita mo pala makisig pa rin. Bakit? Kasi maalaga siya. Nag-workout siya. Tandaan natin, i-divert natin sa Christian life mo natin. Bakit maayos ang Christian life mo? Bakit maayos ang paninilbihan mo sa Diyos? Kasi lagi wino-workout yung salvation mo. Not for justification, but for your sanctification. Amin po, i-clear ko lang po yan ha. Yung workout of your own salvation, yan ay tinatrabaho yung paglago mo. Yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, dapat meron kang muscles. Amin po ba? Panoorin po ninyo ang maikling reels na ito. Tingnan po ninyo kakaiba nang meron siyang practice sa walang practice. Panoorin po ninyo. Kita ho ninyo yung kuya. Ang laki ng kalaban niya, oh. Pero yung palang dati yung ginagawa. Ihurin niyo mga kapatid. Laki ng muscle eh. Sa unang tingin, para matatalo ho yung ano eh. Di ba? Parang takatago pa nga yung muscle niya eh. Pero yung pala meron pala siyang ginagawa. Tuloy-tuloy extreme ho yung kanyang workout. Kaya sisiw lang pala ho yung ginagawa. Kaya wala ho sa panlabas eh. Tandaan ninyo, sa Christian life wala sa panlabas. Ang Christian life, nasa panloob na pagkatao yan. Napakahalaga ho niya, mga kapatid. Yung panloob. Ampaw pala ho. Di ba? Wala palang lakas. Kaya sa buhay pananampalataya, dapat ito ho yan. Nananalangin ka ba palagi? Napakahalaga ho ng prayer. Dahil ang prayer, yan ay hininga natin. Ang isang manampalataya na tumigil sa kanyang panalangin sa Diyos, yan ang pagtigil ng kanyang paghinga sa Diyos. Kaya huwag kang titigil sa panalangin. Kahit pa wala kang problema. Sometimes, minsan, nagiging malapit tayo sa Diyos pag meron tayong problema eh. Dapat hindi lang sa problema. Dapat kahit walang problema, dapat lagi kang lumalapit sa Diyos sa paraan ng pagluhod ng dalawang tuhod mo na nagpapakumbaba ka sa Kanya. Kala niyo mga kapatid, grasya lang ho ng Diyos kung bakit tayo po ay nakapagpapatuloy sa Diyos. Amin po ba? Sa totoo lang, salbahe tayo eh. Sino amin dito? Ako, salbahe po talaga ako. Masama ho talaga ugali ko. Lahat po tayo, meron tayong kasamaan ng ugali. Nakakatisod po ako.
Pero dahil sa grasya ho ng Diyos, Diyos lang ang gumagawa. Amen. Balik ho natin ang Philippians, chapter yung kaninang talata. Tingnan po yung verse 13. Yung verse 13. Para ipakita ko lang ho sa inyo, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kaya wala kang lakas. Wala kang sariling talino. Kahit sabihin mo na meron tayong mataas na pinag-aralan, meron tayong kayamanan, wala lahat yan. Walang magagawa ang lahat ng yan kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Hindi natin kayang baguhin ang ating ugali. Nananalaytay sa ginsu natin kung ano ang ugali ng mga magulang natin. Say amen to that. Nananalaytay ho yan. Kaya yan ho ang struggle ho natin araw-araw. Kung halimbawa ang magulang mo naninigaw, sigurado ho yan, maninigaw ka rin. Yun ho ang katotohanan ho dyan. Bakit? Genes yan eh. Nananalaytay sa dugo ho natin. Kaya po, grasya lang ho ng Diyos kung bakit tayo ho ngayon nagiging mabait minsan. Amen. Grasya lang ho ng Diyos. Awa lang ho ng Diyos. Kaya yun ho yung pinagpipray ho ni Apostol Pablo, Romans chapter 7. Yung ayaw ko, isang ginagawa ko. Why? Struggle sa Christian life. Kasi alam mo, ugali na yun eh. Tandaan natin mga kapatid, ikaw nakakaalam kung pangit na ugali yun. Tama po ba ako? Kasi kung alam mo ang pangit na yung pinapakita mo, bakit mo pa ipagpapatuloy? Hello? Kung alam mo nakakatisod na sa kapwa, bakit mo ipagpapatuloy? Anong dapat mong gawin? Iluhod mo sa Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo sa Diyos, Lord, baguhin po ninyo ako. Ayusin po ninyo ako. Naway magbigay ako ng kaluwalhatian, karangalan sa pangalan po ninyo. Tama po ba ako? Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Ngayon, saan ho natin inuugnay si Arnold? Kung si Arnold po, wala siyang tigil sa workout habang siya po ay nabubuhay, ganun din sa buhay, spiritual ho natin. Kailangan ho may ginagawa tayo upang lumakas ang ating spiritual na buhay. Kaya dyan papasok ang kahalagahan ng Holy Spirit sa buhay ho natin. Nire-recognize ho ba ninyo ang Holy Spirit? Naniniwala ho ba kayo ang Holy Spirit ay nasa lahat ng dako? Naniniwala ho ba kayo ang Holy Spirit ay nasa iyo na? Yes, nasa atin na ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit ho ngayon ang nagdadala ho sa atin sa paglago ho natin sa Diyos. Ang Holy Spirit ang siyang parakletos ho natin na nasa tabi ho natin, na siya nagtuturo ho sa atin para lumago ho tayo sa Christian life ho natin. Kaya ang Holy Spirit ang siyang gumagawa. We work out our salvation by keeping step or cooperating or with obeying the Holy Spirit who leads us in the will of God. Yun ho yun mga kapatid. Yung Galatians chapter 5 verse 16. Anong sabi ho dyan? Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. At huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Imperative ho siya, mga kapatid. That is utos. Lumakad kayo. Parang sa CAT. Meron ba dati ho ditong CAT officer? Meron ba dito? Okay. Kung wala po. Actually, di ho ba nakita ho natin sa mga officer? Pag sinabi ho ng officer, take my command. Di ba? Take my command. Lakad. No! Anong gagawin ho ng mga private? Lalakad sila. Kasi bakit? Inuutusan sila. Ngayon, eto ho ngayon. Ang Holy Spirit, ang officer ho natin ngayon sa buhay ho natin. At sinasabi ng Holy Spirit, take my command. Anong take of my command? Lumakad kayo sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Ibig sabihin, ang Kristiyano, dapat
hindi mo binibigyan ng puwang ang pita ng laman sa buhay ho natin. Amen po ba? Tanong ho dito, pwede bang hindi sumunod o lumakad? Pwede ho ba? Palagay nyo, pwede ho bang hindi sumunod at o lumakad sa Espiritu? Yes. Pwede. Pwede. Kung hindi ka lalakad at susunod sa Espiritu, anong ginagawa mo? Ito yon. Lust of the flesh. Sa Galatians chapter 5, nandyan ho yung talata. Pag-iimbot, panunungayaw, anumang lahat ng pita ng lang. Matindi pa nga sa King James Version ho dyan eh. Ayaw ni Ma'am Baby yun eh. Alam niyo ba, Ma'am Baby, ayaw ho niya yun? Yung version ho ng kalibugan. Di ba? Hindi nga po. Anong sama ho doon? Kasi yun talaga ho yung totoo doon eh. Tandaan ho natin, yung ating lust of the flesh, that is kalibugan. Bagamat napakahirap banggitin ho ito, pero ito ho yung realidad. Amen? Sa King James Version, talagang in-emphasize ho yan mga kapatid. That is the lust of the flesh. So, kinakailangan pong lumakad ka sa Espiritu. Hindi ko sinasabi ho na wag na gawin yon. Pero kung yun po ang magiging sanhi na lagi mong ginagawa, every time na ginagawa mo yun, kulang ka sa tinatawag na spiritual life. So, ibig sabihin yon, there's a problem in your Christian life. Amen? Kasi kung gusto nating lumago sa Diyos, mabuhay tayo sa Espiritu Santo, hindi sa pagnanasa ng ating laman. Sabi ho ng Galatians chapter 5 verse 17, basahin po natin. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Tingnan nyo ha, maliwanag ho yan. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Tanong dito, sino pinapakain mo ngayon sa buhay mo? Isang halimbawa ho dyan, di ba, like kung illustration ko sa inyo, ano mananalo? Asong puti, asong itim. Di ba? Condolence pala, Ma'am Baby, kay Happy. Namayapa na ho kasi ho yung matandang aso ho dito sa Living Light. 11 years old. Di ba? Ganun kahaba ang kanyang buhay. Makinig ko kayo ngayon sa akin, mga kapatid. Ano ang mananalo? Asong puti, asong itim. Sabi ng iba, siyempre ang asong itim kasi malakas yan, parang nasa kadiliman yan. Hindi yung asong puti kasi yan sa Diyos yan eh. Purity yan. Ang sagot, sino ba ang pinapakain mo? Sa panloob na pagkatao natin mga kapatid, dalawang aso ang nag-aaway dyan. Yung espiritu at yung laman, aawayan. Sino yung pinapakain mo? Sino yung attention mo? Nasaan ang attention mo? Nandun ba sa kabila, nasa kanan, o nasa kaliwa? Ikaw mismo makakaalam yan. Kaya dahil magkalaban yan, yung espiritu at laman, sino ang pinapakain mo? Sino ang mag-glorify? Ang Diyos ba o ang kalaban? Kaya kung gagawa ka ng kabunduhan, kung gagawa ka ng pita ng laman, ano mangyayari? Hindi maluluwalhati ang Diyos. Hindi mapaparangalan ang Diyos. Kasi hindi natin pwedeng pagsabayin ang dalawang ito. Hindi pwede. Isa lang ang pipiliin mo. Kung kanan ka lang, kanan ka. Kung kaliwa ka, kaliwa lang. Kinakailang piliin mo. Isa lang ang pipiliin natin sa buhay na ito, lumakad sa Espiritu o lumakad sa pita ng laman. Kaya nga, minsan pag nakagawa tayo ng kasalanan, malungkot tayo. Tama po ba? Ngayon, kung nakagawa ka ng kasalanan pero masaya ka pa rin, there's something wrong in your Christian life. Kung masaya ka pa rin. Ako po, minsan pag nakagawa ko ng kasalanan, malungkot po ako. Pero, dahil hinihingi ko ng tawad sa Diyos, nakakadama ako ng pagmamahal ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid ha,
Tayo po ay nagkakasala pa. Amen. Pero wag ho nating sadyain ang kasalanan. Dahil ang kasalanan po, pag sinasadya ho natin, may kabayaran na kaparusahan sa Diyos. And that is the consequence of your committed sin. Amen? Ngayon, kaya mo yung disiplina ng Diyos. Sige, go. Go lang ng go. Pero ito po mga kapatid, gaano kahirap, gaano katagal ang disiplina ng Diyos. Yun ang hindi natin alam. Nakuha ninyo mga kapatid? Minsan yung lamat na iniwan mo, minsan iisipin mo, bakit ko pa ginawa yon? Tama po ba? Bakit ginawa ko pa yun? Sana hindi ko ginawa yun. Marirealize mo natin yung nasa huli. Di ba? Bakit ko ginawa yun? Tuloy nasira, tuloy pangalan ko. Nasira tuloy yung pamilya ko. Ba't ginawa ko yun? Talagang sukon-suko ka. Sising-sisi ka eh. Sana hindi mo ginawa. Tandaan natin, yung lumipas na oras na sinayang natin, hindi mo na yun mababalikan pa. Tandaan ho niyo mga kapatid. Kaya be careful what you do. Be careful what you think. Kasi mahalaga yan eh. Yung lumipas, yung bang sinayang mo yung panahon, gumawa ka ng mga bagay na hindi nakalulugos sa Diyos, hindi mo na mababalikan yun para ayusin yun. Ang kailangan mo lang, yung present, ayusin mo na. Pero may consequence yun ha. Tandaan niyo, may consequence yun. God discipline. Ang Diyos ay nagdidisiplina sa kanyang minamahal. Ako nakatanggap na rin ako ng disiplina galing sa Diyos. Ang hirap po mga kapatid. Bakit po? Kasi may consequence. May consequence. Sa tuwing tayo po ay nagkakasala, nalulungkot ho tayo. Bakit? Kasi napipighati ang ang banal na Espiritu. Napipighati. Ang banal na Espiritu ay hindi lumalayo sa atin ha. Again, uulitin ko. Hindi lumalayo ang banal na Espiritu. Maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan. Tingnan niyo, Efeso 4:30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Walang sinasabi ho dyan na umaalis ang Espiritu Santo pag ang Kristiyano ay nagkakasala. Kung babatay tayo sa lumang tipan, yes, meron. Umalis ang Espiritu Santo kay Saul at lumipat kanino? Kay David. Ang ibig sabihin ng umalis ang Espiritu ng Diyos doon, inalisan na siya bilang hari ng bayang Israel. Hindi natin ikukot yon sa panahon natin ngayon, pag nagkasala, umaalis ang Espiritu Santo. No, hindi umaalis ang Holy Spirit. Why? Kasi tinatakan ka na eh. Nakuha ninyo, once you are sealed forever. At ang sealed ho niyan, that is the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, nasa atin magpakailanman. Amen. Nananatili yan. Ngayon, kung ikaw, Kristiyano, gumagawa ka ng pita ng laman, gumagawa ka ng kasalanan, yung Holy Spirit nalulungkot, napipighati. Ilang beses natin pinipighati ang Holy Spirit sa araw-araw ng buhay natin. Sana hindi natin pinipighati ang Holy Spirit. Dapat pinapasayan natin ang Diyos. Nabibigyan natin ng karangalan ng Diyos. Nabibigyan natin ng katuwaan ng Diyos. Ikaw, ano ang magpapasaya sa iyo? Ikaw, asawang babae. Ano ang magpapasaya sa iyo sa araw ng itong season na ito, holiday season na ito, na galing sa asawa mo? Palagay ho ninyo. Ano kaya ang magpapasaya sa iyo? Kala ho ninyo, ang nakakaalam yan, yung asawang lalaki. Tama po ba ako? Mga kapatid, dali na natin sa Diyos. Sa palagay mo, ikaw mismo ang nakakaalam na magpapasaya sa puso ng Diyos. Ano kaya sa palagay mo ang magpapasaya sa puso ng Diyos?
na gagawin mo araw-araw habang ikaw ay nabubuhay sa daigdig na ito. This coming 2024, ano kaya ang magpapasaya sa Diyos sa gagawin ko sa taong 2024? Ako, meron na ho ako eh. Alam ko na ho yung gagawin ko na magpapasaya sa puso ng Diyos. Gawin ko ang kalooban niya. Gawin ko ang kagustuhan niya. Kala ko niya, kaso problema sa asawa ko, hindi eh. Every time na kami po ay pumupunta ho sa mall at dinadaanan ho namin ng flowers, sabi ho niya sa mga anak ko, ako lumipas na eh. Lumipas na yung aking desire dyan. Naging bato na raw. Kasi bakit po? Kasi ako po hindi ho ko mahilig magbigay ho ng flowers. Kahit tanongin ho ninyo ako, wala akong kahilig-hilig magbigay ho ng flowers. Sa akin, ang ibibigay ko lang, katawan ko. Bakit? Wala lang ihigit doon. Bakit? Mahalaga yung katawan ko. Bakit? Bakit? Yung katawan ko, tutulungan ko sa gawaing bahay. Di ba? Maglilinis ako ng bahay, magluluto ako. Di ba? May higit pa ba doon? Yung flowers, ano yan? Malalanta lang yan. Yun nga lang, hindi ko na ibigay yung totoo. Yung gusto talaga ng asawa ko. Sabi niya, lumipas sa akin yan eh. Nawala na rin yung kasiyahan niya sa bulaklak. Ah? Ano ba? Plastic na lang. Okay, balik ko tayo sa ating pinag-uusapan. Again, yung salitang grieve, sa Greek word ho niyan, ay lupeo. Ang ibig sabihin ng lupeo is to distress, to cause sorrow, hurt. Yan lang ho yung mga kapatid. Sinasaktan natin, pinalulungkot natin ang Espiritu ng Diyos sa bubuhay ho natin. Kung saan natin minsan pipigatiin ng Holy Spirit, ano ang pinakamakasalanan na bahagi ng katawan natin? Ano po? Dila. Di ba? Yan po ang pinakamasama na bahagi ng katawan ng tao na hindi natin minsan kayang supilin. Nakakapagbitaw tayo ng salita ng masakit sa kapwa natin. Ako minsan nga po eh. Nakakapag-offend ako ng tao eh. Minsan meron akong mga madiin na salita. Minsan facial expression ko. Minsan nakakatisod po ako eh. Plus yung pangsalita minsan. Kaya biyaya lang ho ng Diyos mga kapatid. Grasya lang ho ng Diyos mga kapatid. Mahapakahalaga. Kaya sinusupil po ito, yung ating pundila. Basahin po natin James chapter 3 verse 5. Ganyan din naman, ang dila ay isang maliit na bahaging ngunit nagyayabang ng malaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malaking gubat. Sa totoo lang, kala ninyo, yabang ng dila natin. Tama po ba? Minsan, kahit hindi naman ho totoo, sinasabi ho natin para lang mapaganda lang ho natin yung kwento. Tama ho ba? Sinungaling tayo minsan, dinadadagan ho natin ng kwento na hindi naman talaga dapat. Dapat kung ano talaga ho yung nangyari, yun lang talaga, wag na ho tayo magdadagdag. Yan nga ho minsan iniiwasan ho natin sa pulpito. Na ayoko magkukwento ho ng para lamang ma-lift up ho ang pastor, ma-lift up ho ang church. Kukwento ho tayo ng mga bagay-bagay na nakaka-bless pero hindi naman talaga totoong nangyari sa atin. Yan ay nakita ko ho sa mga nauna ko hong mga naging pastor. Nalaman ko na lang ho nung bandang huli na hindi pa pala totoo talaga. Kwento lang pala. Para to impress the congregation. Sabi ko, anong sense nang nagpagamit ka sa Diyos? Pero hindi naman pala totoo yung sinasabi mo. Di ba? Nag-iimbento ka lang pala, tatahi-tahi ka ng kwento para lang to glorify yourself, to glorify the church, the congregation. Wala na po, walang silbi. Walang presensya ho ng Diyos sa ganung simbahan. Amen? Kaya ang dila po, ang isa ho sa pinakamaliit na bahagi ng katawan natin na hirap supilin, na kinakailangan ating kontrolin. Ibig sabihin, nakakapinsala ang mga salita. Kaya ang konteksto ng do not grieve the Holy Spirit, yung Ephesians chapter 4, verse 29. Ito yung konteksto. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig.
kundi ang mabuti lamang para sa katitibay ayon sa pangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Amen po ba, mga kapatid? Amin natin minsan yung lumang pagkatao natin nandyan eh. Pag nabibigla, gulatin mo minsan yung kapatid mo. Yung kapatiran. Makikita ninyo pag ginulan mo yan at pag yan biglang napamura sa'yo, ay nako, kinakailangan sabihin mo sa kapatid niya, kapatid, pag-pray kita, pagdarasal kita, lika rito, patong kita ng kamay. Kapatid, siyempre isinusuko yan sa Diyos. Sabi ng Bible, lumabas sa ating bibig dapat ikakatibay. Okay, tuloy ho natin. Bakit? May Holy Spirit Tandaan natin yan. Tuloy ho natin kung ano ang dahilan ng pighati ng Banal na Espiritu. Ito po yun, Efeso 4:31 hanggang 32. Malapit na ho tayo matapos. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan. Verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ang problema po December lang papatawad Di ba? Kadalasan sa Pilipino, Pasko sige, patawarin kita. January, galit tayo ulit. Tandaan natin, pag once na pinatawad mo ang isang tao, forever yun. I-forget mo na lahat na nagawa ng kasalanan. Kasi sabi ko ng Bible nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Tandaan natin, pinatawad tayo ng Diyos. Hindi mo pa ginagawang kasalanan, pinatawad ka ng Diyos. Yun ang galing ng banal na kasulatan. Yan ang ibig sabihin ng work out your own salvation with fear and trembling. May bahagi tayo na ginagawa sa ating sanctification habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Yan po ang Abraham's faith. Amen po ba? Gusto ko lang ipagdiinan sa inyo dito. Kung gusto nating lumago sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin, i-work out natin. Amen? Yung work out your own salvation, ibig sabihin po niyan, tatrabahuin mo ang kaligtasan mo sa paraan ng pagbabasa mo ng Biblia. Sa paraan ng pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Sa paraan ng paikinig mo ng salita ng Diyos. Mananalangin ka sa Kanya. Magbabahagi ka ng mabuting balita sa kapwa-tao. Yan ang paraan ng work out your own salvation. Bakit po? Kasi pinapalago mo ang Christian life mo sa Panginoon. Kaibigan, hawak mo na. Nasa iyo na ang kaligtasan. Gamitin mo. Amen? Like my cellphone. Hanggang ngayon, ginagamit ko siya. Ine-enjoy ko po ang cellphone ko. Why? Kasi ito ay gift ng aking mga anak sa akin. Last year, 2022. Why? Kasi mahalaga sa akin ang cellphone na ito. Kaya minamahal ko siya, ginagamit ko siya ng maigi. Ginagamit ko for the glory of the Lord. Gamitin mo ang katawan mo para sa kalulatian ni Kristo Jesus. Work out your own salvation.